na ang naisin mo siyang maganap sa amin. Sa pagtawag mo, maraming beses na tumakbo, ngunit ngayon ay susunod, ngayon ay tutukan. Sama-sama sa pagtuwid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Sa iyong mandato na humayo, salita mo ang sandatang baon ko. Di mapapano, dahil siguradong ikaw ang kaligtasan ko. Ngayon ay susunod, ngayon ay tutukan. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Hindi makikinig sa sinasabi ng mundo, tanging ang tinig mo ang magiging gabay ko. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Sama-sama sa pagtawid, saan mang dako mo dalhin. Di kailangang mangamba, pagkat ikaw, o Diyos, ang kasama. Yan, blessed evening po sa bawat isa. Magandang gabi po. At muli po, tayo po ay nakita-kita muli dito sa ating crossover moments. At dalangin ko po na ang bawat isa ay nasa maayos na kondisyon. Maulan po ngayong araw ng November 4 sa iba't ibang panig ng bansa. Subalit ang ating Diyos ay nananatili, siya ay in control. Amen po ba? He is always in control sa anumang sitwasyon ng ating mga buhay. At ngayon po ay ang ating ika-76 night of
our online devotion dito sa ating crossover moments na ginaganap natin from Monday to Saturday dito po sa ating FB page. At hiling ko po sa inyo, maaari po ba natin i-share po ang live stream na ito. At simultaneous po yan, kasabay ng ating YouTube account, meron din po tayo doon na nila live stream. Ayan, at ang tanong ko po sa inyo mga kapatid sa gabing ito ay pwede bang maging mabuti sa mundong puno ng kasamaan? No, kaya ba? No po, na-feel mo na ba na minsan parang ang hirap maging mabuti kasi lahat ng nasa paligid mo ay iba ang ginagawa. Ang meditation po natin para sa gabing ito ay matatagpuan po sa Genesis chapter 6 verse 6 to 8. At basahin ko po sa inyo, nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig. At puro kasamaan lamang ang palaging nasa isip nito. Nag-start pala ako sa verse 5. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikhapan niya ang tao. Sinabi niya, nilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Sa verse 8 po, ang sabi po doon, ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Tayo po ay manalangin po muna. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Salamat po muli, Lord, kami ay makakapagmilay-nilay ng iyong mga salita. Maging malinaw ang iyong mensahe sa amin sa gabing ito na magbibigay sa amin ng panibagong level, panibagong paglalim ng pananampalataya. Ito po yung aming samot dalangin in the name of Jesus. Amen and amen. Ayan. Sa pagdami po ng tao sa daigdig, sa panahon po ni Noah, kasabay po noon ay patuloy din namang lumalaganap. Grabe ang paglaganap sa panahon na iyon ng kasamaan sa puso at isipan ng tao. Sa sobrang kasamaan, labis po ang naging kalungkutan ng ating Panginoon. At kahit na labis, sobra-sobra ang pagmamahal niya sa kanyang mga nilikha. At grabe ang kalungkutan. Sabi dito, verse 6, ikinalungkot ni Yahweh. Sabi doon ay, ikinalungkot ko. Labis na ikinalungkot ng ating Panginoon. Kahit na ganoon, na mahal niya ang kanyang nilikha, pero ito ay umabot sa kanyang pagpapasya, nalilipulin na niya ang tao. At ito nga po ay sa pamamagitan ng malaking pagbaha na hindi pa nararanasan, hindi pa nakikita ng tao sa buong history ng pagkalikha. At ang kanyang pagpapasya ay final na. Subalit, salamat, may isang taong namumuhay ng may pananampalataya at pagsunod sa Diyos. At yun po ay si Noah. Ang sabi po sa verse 8, ngunit si Noah ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang ilang remarkable na resulta ng pananampalataya ni Noah sa ating Panginoon. Una po, Noah's faith brought salvation to others. Ang pananampalataya po ni Noah sa Diyos ay nagdulot ng kaligtasan para po sa iba. Sino ang mga naligtas? Ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, maging ang mga asawa ng kanyang mga anak, hindi lamang yung kanyang pamilya, kundi maging lahat ng hayop na nabubuhay po sa ibabaw ng lupa at gayon din sa himpapawid. Like Noah, our faith is never in vain. Pwede po ba natin i-comment yan? My faith is never in vain. Amen? Our faith is never in vain. Our faith matters, mga kapatid. Amen po. Hindi po nawawalan ng kabuluhan ang ating mga pananampalataya sa ating Panginoon. It can bring others, na nagbibigay ito ng pag-asa sa iba. Maari nga itong pananampalataya natin, baka ito lang yung nagbibigay ng proteksyon sa atin, sa ating mga sarili, maging sa ating mga pamilya. Our faith does so much more. Hindi man natin nakikita, pero literally, hindi man natin nakikita yan sa ating mga mata, pero
Kapatid, ano po, God is working behind every battles that we are facing. We just have to keep our faith. Amen po ba? Ano po, dahil sa ating pananampalataya, baka hindi natin alam, ano po, di lang natin alam, but it has saved us so many times. Ano po, yung ating mga sarili, ano po, napakaraming beses na pala tayo iligtas ng Panginoon, gayon din ang ating mga mahal sa buhay. Ano po, a lot of times, di na siguro mabibilang pa sa ating mga daliri, how God has provided for us, how God has healed us each and every time, how God has saved us mula sa isang tiyak na kapahamakan, how God has rescued us and even restored us. Hallelujah. Amen po. Si Noah, ano po, despite that, napakarami, ano po, ang mga tao sa kanyang paligid ay sobrang kasamaan ang kanilang puso. Ano po, so there is so much sins all around him. Ano po, gayon din siya ay sobrang pagod din. Ano po, marami na kasamaan sa paligid niya. Pagod na pagod po siya kasi ginawa po niya yung barko eh. At nung binasa ko yun, 500 years old lang siya. And then 600 years old siya nung siya ay pumasok sa barko. Ano po? So literally, literal lang. So, nasabi ko lang pong literal na kung titingnan natin, kung 100 years iyon, sapagkat iyon ay 2 football fields, yung laki ng arko na iyon, at 3 palapag pa. Ano po? So grabe yung tiredness na meron siya. Ano po? Grabe ang sitwasyon na mayroon siya that time, kung saan napakasama ng mga tao sa paligid niya. Napakalaki at masyadong nakaka-overwhelmed yung kanyang takbuhin, yung kanyang misyon. Sabalit, siya po ay nanatili, sa pananampalataya, nanatili sa paglakad, nanatili sa pagsunod sa ating Panginoon. He stayed obedient sa ipinapagawa ng Panginoon sa kanya. Sana po ay ganoon din po tayo, sa ating pagmamahal at devotion sa ating Panginoon. Despite na yung paligid natin, marami ang nanlalamig sa Panginoon, minsan din natin lubos maisip, paano mangyayari yung 2 plus 5 equals 5,000 plus, plus. Hindi natin lubos maisip iyon. Despite na maraming imposibleng pangyayari, parang imposible na mangyari sa hinaharap na mayroon tayo at maraming mabibigat na problema at pangangailangan tayong kinakaharap, kapatid, we should still hold on to our faith in God. Bakit? Because it will lead to something far greater than we can imagine. Baka mas matindi ang ginagawa ng Lord para po mas magaan pa yung ating nararanasan sa ngayon. Kahit mahirap, manampalataya. Amen? Sabihin nga po natin, i-comment natin, kahit mahirap, mananampalataya pa rin ako. Amen. Kahit mahirap. Ang iyong pananampalataya sa Diyos, ang ating pananampalataya sa Diyos, sana po gaya ng kay Noah, at alam ko po, na magre-resulta ito, na maisalba po yung ating kasalukuyan, yung kasalukuyan mo at kasalukuyan ko, yung ating mga mahal sa buhay, sa anumang future o hinaharap na mayroon tayo. Pangalawa po, Noah's faith in God prevented a complete destruction. Ang pananampalataya ni Noah ay nag-prevent ng isang total destruction ng sangkatauhan, maging ng kanyang mga nilikha. Sabi sa verse 7, sabi doon, diliklulin ko na ang lahat ng taong aking nilalang. Sabay sa verse 8, ang sabi ng verse 8, ngunit naging kalugod-lugod si Noe sa paningin ng Panginoon. Bagamat ang ating Panginoon ay punong-puno ng awa, siya ay napakasagana ng kahabagan sa lahat. At ang kanyang pagmamahal sa nilikha ay hindi po mapapantayan. Subalit, alam niyo po, ang mga oras, ang Panginoon, ang mga oras na ibinibigay niya sa kanyang mga nilikha, ay sobra-sobra. Subalit, alam niyo po, yung mga chances na iyon, yung mga opportunities na iyon, na tayo ay makapagbalik loob sa Kanya, ito po ay meron din sukdulan.
panahon ni Noah, time to repent to God, na ibinibigay ng Panginoon sa kanila, it has run out. It ran out. At sa pagkakataong ito, sa panahon ni Noah, ay wawakasan na. Dumating na sa pagpapasya ang Panginoon na wawakasan na niya. Pero salamat dahil nakita niya si Noah, hindi niya itinuloy yung kanyang lubusang pagkawasak sa kanyang mga nilikha. One faithful and obedient man to God, changed the course of the world's destruction. Nagpatuloy po ang lahi ng tao, maging ng mga hayop, dahil po sa pananampalataya at pagsunod ni Yahweh na ipinamalas niya sa harapan ng Panginoon. Mga kapatid, ang description dito ay si Noah ay lumalakad ng tapat sa Panginoon. Siya ay naging kalugod-lugod sa Panginoon. Pero alam niyo po, hindi po siya perpektong tao. Hindi po siya perpekto. Siya ay nagkasala din. But mga kapatid, he loved and obeyed God wholeheartedly in his lifetime. Sa kanyang buong kapanahunan, siya ay sumunod ng tapat sa Panginoon. Ang isang tao na sumampalataya kay Kristo, ang kanyang kasalanan sa sandaling siya ay sumampalataya sa Panginoon ay nililinis na. Yan po ang sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kapag ang isang tao ay nakipag-isa na kay Kristo, isa na siyang bagong nilalang, wala na yung kanyang mga kasalanan. Ito ay nililimot na ng Panginoon. Meron na siyang bagong pagkatao at pinapalitan ito ng bago ng ating Panginoon. Kaya nga po, ang pananampalataya natin sa Diyos, matibay nating panghawakan. Bagamat tayo nagkakasala, nagkakamali pa rin, pero alam niyo po, yung pananampalatayang iyan, na laging lumalapit sa Panginoon, lagi po iyang makakaranas, lagi po iyang tatanggap ng kahabagan at patuloy na proteksyon, patuloy na paghawak ng Panginoon sa kanyang buhay. Anumang krisis, anumang bagyo, anumang sakuna sa buhay natin, mga kapatid, naniniwala po ako na yung ating pananampalataya sa Panginoon, palagi po iyan na magsasalba sa atin sa bawat mahihirap na sitwasyon at pagkakataon sa ating mga buhay. We just need to endure, mga kapatid. Mag-endure tayo, magpatuloy tayo, magtiyaga po tayo sa paghawak at pananampalataya sa ating Panginoon. Wag po tayong sumabay sa agos ng kasamaan ng mundong ito. Bagkus ang pananampalataya natin ay mag-stand out palalo, even when others don't. Even when situations are getting even worse than ever. Mahirap din sa mahirap, pero alam niyo po, sa huli, ang pananampalatayang iyan ang magliligtas po sa atin, sa pamilya natin, sa ating mga mahal sa buhay, sa anumang ating pinagkakakitaan, sa anumang mahihirap na sitwasyon na mayroon tayo. Surely, God's grace will cover anyone who has faith in Him, who is obedient to our God. Tayo po ay manalangin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ng iyong mga salita. Sa iyong karakter, Panginoon, na tunay, Panginoon, na napakamahabagin, punong-puno ng kaawaan, punong-puno, Panginoon, ng patuloy na pagtanggap sa amin. Salamat po, Lord, dahil sa kabila, Panginoon, ng aming mga pagkakasala, sa kabila, Panginoon, na kami ay nakagagawa ng hindi tama. Sa iyong paningin, Lord, kami po ay patuloy mo pong tinatanggap. Patuloy ka po, Lord, na nagpapagaling. Patuloy ka po, Panginoon, na nagliligtas sa amin. Salamat po, Lord. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin sa mga times na nagrereklamo kami, sa mga times, Panginoon, na hindi namin nakikita ang iyong mga ginagawa, Panginoon. Ang nakikita lamang namin ay aming mga sarili at sitwasyon namin, Panginoon. Pero Lord, ikaw pala ay gumagawa sa kabila ng lahat ng iyon. Ikaw pala ay patuloy, Panginoon, na nagbibigay ng proteksyon. Ikaw pala ay patuloy, Panginoon, na nagbibigay, Panginoon, ng kagalingan. Pine-prepare mo pala ang aming mga kalooban. Lord, kami pala ay minomold mo para lalo pang sumampalataya, magtiwala sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil sa mga pagkakataon na ganito, Lord, sa mga sharing na ganito, pinapatibay mo ang aming pananampalataya at pagtitiwala sa iyo.
Maraming salamat po, Panginoon. Tulungan mo nga po kami na yung aming pananampalataya everyday, bawat araw, Panginoon, kami, Panginoon, ay lalakad kahit paunti-unti, Lord, kahit hakbang lang, Panginoon. Samahan mo po ang bawat isa sa amin na magpatuloy kaming mas maging malalim ang aming pananampalataya sa iyo sa kabila ng anumang sitwasyong mabibigat, sa kabila na ang mga season sa buhay namin ay parang walang nangyayari, Lord, parang mabigat pa lalo, Lord. Pero salamat, Panginoon, dahil alam namin na ang iyong kahabagan, ang iyong grasya, ang iyong kabutihan at pagmamahal sa amin ay sapat, Lord, para kami ay patuloy na iligtas at patuloy na isalba sa bawat araw ng aming mga buhay. Pinapupurihan ka namin, Lord, pinasasalamatan ka namin. Ikaw ang magbigay, Panginoon, ng patuloy na kagalingan, Panginoon, para sa mga kapatid namin na nagkakasakit, sa mga kapatid namin, Panginoon, na dumaranas ng malaking pagsubok sa buhay. Patuloy mo po silang tugunin, Panginoon. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na nakakaalam ng higit paano sila, Lord, tutugunin sa kanilang mga panalangin. And you are, Lord, Panginoon, na laging nakamasid sa kanila. Patuloy mo silang yakapin, Panginoon, at ipaunawa, ibigay sa kanila ang liwanag, Panginoon, na nagmumula sa iyo upang ang anumang kadiliman, kabigatan, Panginoon, ay lalayas sa kanilang sitwasyon sa pangalan mo lamang po, Panginoong Hesus. Dalangin po namin ang mga kapatid namin doon sa Cebu, Panginoon, sa Visayas, na nakakaranas ng matinding pagbaha, pagbagyo, Panginoon. You are Lord of all, Panginoon. Kaya mo, Panginoon, na sawayin, Panginoon, anumang bagyo, Panginoon, sa buhay ng tao, maging sa literal na bagyo, Panginoon, ay kaya mong sawayin ito, Panginoon. Bawat baha ay maaaring humupa, Panginoon, sa iyong kapangyarihan, Panginoon. At naniniwala kami, Panginoon, na ang lahat ng pangyayaring ito, Lord, ay magbibigay ng karangalan sa iyo at patuloy, Panginoon, na makikita ng bawat nilalang mo, Panginoon, sa mundong ibabaw na ikaw ay Diyos at tanging sa iyo lamang ang kaligtasan. Maraming salamat po, Lord. Salamat sa iyong mga salita na aming natunghayan sa gabing ito. Palakasin at patatagin kami, Panginoon, patuloy sa aming pananampalataya. Ito po ang aming samot dalangin. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Maraming salamat po, mga kapatid. Salamat po sa inyong pag-join sa amin dito sa aming crossover moments. Magkita-kits po tayo bukas. Same time po. At God bless po. Bye-bye po.